Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding iyo'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila. "At ilang maliliit na isda?" Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay ay lumabis. Nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito pong araw na ito ay hinahanda tayo ng Panginoon. Alam naman natin na malapit na ang Pasko, unang linggo ng Adbyento, at sinabi maging mulat tayo. Yun muna ang unang mungkahi sa atin. Para malaman natin kung paano gumagalaw ang Diyos at kung paano siya papasok sa ating buhay, kailangan maging mulat tayo. Maging mulat tayo sa kanyang presensya. Sa araw na ito, meron akong mungkahi, maging mulat naman tayo sa mga grasya ng Panginoon sa ating buhay. Kasi minsan, medyo bitin po tayo na magpasalamat sa Panginoon. Parati tayong gutom, parati tayong nangangailangan. Nakalimutan natin na bago pa tayo humingi, binibigyan na tayo ng Panginoon. Kaya
mas maging mulat tayo na ang Diyos ay gumagalaw na kaagad sa ating buhay bago pa tayo humingi sa Kanya ng grasya. Sa totoo lang, nasa paligid natin, nasa sarili natin, andyan lahat ng grasya ng Diyos. Yung ating buhay, yung mga nagmamahal sa atin, yung ating katungkulan, yung ating trabaho, ang dami ng grasya ng Panginoon. Sa madalit salita, maging mulat tayo sa Kanyang presensya sa ating buhay, araw-araw ng ating buhay. Hanggang dumating ang Pasko. Sapagkat ang ibig sabihin ng Pasko ay Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Dito po sa ating Ebanghelyo, napansin po natin, ito'y panahon ng kapupunan. Nagugutom ang mga nakikinig kay Jesus. Wala silang makain. Pero si Jesus, binigyan sila ng pagkain. Gumawa siya ng mirakulo. Dumami ang tinapay. At sila lahat ay nabusog. Papaano nangyari yon? At kung pwede rin sanang mangyari rin sa atin ang buhay na kapupunan, ano ang pwede nating gawin? So, unang-una, nahabag ang Panginoong Hesukristo. Alam nyo, mahalaga yung habag na iyan, o kaya damdamin. Pag meron tayo nakikita na isang mahirap na tao, may nararamdaman pa ba tayong habag? O dahil sa dami ng mga mahihirap, sinasabi natin ganyan na talaga ang buhay, kaya magsiselebrate ako ng Pasko kasi marangya ako, pero wala na akong nararamdaman na sakit sa aking mga kapatid na nahihirapan sa buhay. Kaya napakahalaga po ng habag. Para dumami ang grasya at maging mulat po tayo, kailangan natin magkaroon ng habag, no, para sa ating kapwa. Damdamin po yan, masidhi. Kasi ang isang taong wala ng pakiramdam, hindi na po yan tutulong. Hindi na siya tutulong na magkaroon ng kapupunan yung isang taong naghihirap at nagugutom. Tapos, ikalawa, para magkaroon ng grasya, sabi ni Jesus, ano bang meron kayo? No? At sinabi ng mga apostol, wala naman, ito lang naman. Karaniwan, ganun ang sinasabi nito. Wala ako pero meron akong ganito. Maski gano'ng kaliit yan, basta inalay natin sa Diyos, parating ito ay sapat. No? Minsan naman humihingi tayo ng mas marami. Yung wala tayo. Pero saan kukuha ng grace? Sabi nga, grace builds on nature. Kung ano man na meron tayo, gagamitin ito ng Diyos. At sana, tayo rin, gumawa po tayo ng inventory, ano ang meron tayo. At ang sagot niyan ay parating sapat ito. Tapos ikatlo, itong mga inalay sa Panginoong Jesucristo na pagkain, inalay niya muli sa kanyang Ama. Para magkaroon ng kapupunan ang ating buhay, maganda po na ialay natin ang lahat-lahat sa Diyos. Bago natin ito ubusin, bago natin kainin, lamunin, no? Mas maganda kung isinasaalang-alang natin parati ang Panginoon. Kaya nga, di ba, pagka kumakain po tayo, sinasabi natin, bless us, O Lord, and these thy gifts. Kapag pasok parati ang Diyos sa ating buhay, nag-iisip tayo, kakainin ko ba ito lahat? O magbabahagi rin ako sa mga kapatid ko na nagugutom? Kung nandyan ang Diyos, nagiging malinis din yung ating intention. Kaya mga kapatid, kung sino nagmamahal sa Diyos, parati yang nagbibigay, nagkakaloob, no, sa ibang tao. Kaya ano kaya kung mas maraming tao ang ganon ang attitude? No? Nag-aalay, nagbabahagi ng sarili kasi nandun ang elemento ng Diyos sa kanilang buhay. At kung lahat ng tao ay nagbabahaginan, yung nagbigay, nakatatanggap din, maghihirap pa ba tayo? Kaya ito na po yung kapupunan in action. Maging mulat tayo sa kapupunan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Mas maganda kung ibahagi rin natin ito, lalo na sa ating kapwang naghihirap. At may kita niyo kung paano aapaw ang Diyos sa ating buhay. At alam natin, ito nang ibig sabihin ng Pasko, kasi nararamdaman natin ang Diyos ay parating naririto kasi walang taong naghihirap. Mga kapatid, magdasal po tayo. O Diyos, hinahanda niyo kami sa inyong pagdating, at kapag kayo dumating, ito'y panahon ng kapupunan,
Walang tao naghihirap, nagugutom, kundi napupuno ang lahat ng grasya. Tulungan niyo po, Panginoon, na magsimula ito sa aming sarili, na magkaroon kami ng habag sa aming kapwa at magkaroon ng tunay na pag-ibig sa inyo, at tulungan niyo po kami na ialay anuman meron kami. Ialay namin ito sa inyo at sa mga mabubuting gawa. May kita namin ang kapupunan ng buhay ay nasa sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon.